Taglamig ng pagkadismaya ngayon sa Rusya at mukhang walang makakaranas ng maluwalhating tag-init sa ngayon. Gumagawa ang Ukraine ng paraan para ang pagkadismaya ay maging ganap na pagkawasak sa pamamagitan ng pagtama sa sentro ng sektor ng langis at gas ng Rusya. Lalong lumala ang sitwasyon ng Rusya dahil sumali na rin ang United States at ang aksyon nito sa Venezuela ay nagdulot ng epekto na lampas sa pagkawala ni Nicolas Maduro bilang kaalyado ni Vladimir Putin. Sa ngayon, may problema sa daloy ng pera ang Rusya. At kapag sinabi naming kaunti, ibig sabihin ay problema itong hindi kayang pigilan ni Putin. Maaaring magdulot ito ng hirap sa Rusya na makatawid sa taglamig habang paubos ang pera nila. Simulan natin sa langis at gas. Dalawang likas na yaman na mahalaga sa ekonomiya ng Rusya. Pero hindi na ito kasing laki ng kita tulad noon. Mas kaunti na ang kita ng Rusya sa langis at gas kaysa kahit kailan noong digmaan at bago ito. Ayon sa Kiev Post, ang kita ng Rusya mula sa langis at gas ay bumagsak sa 5 taong pinakamababa dahil sa tuloy-tuloy na pag-atake ng Ukraine sa oil refinery at infrastruktura, pati na rin sa mga parusa ng kanluran. Nakakabahala ito para kay Putin na umaasa sa buwis ng ruble na kinukuha mula sa fossil fuel ng Rusya para pondohan ang pananakop sa Ukraine. Ayon sa Kiev Post, noong 2025, kumita ang langis at gas ng Rusya ng 1,086 na bilyong dolyar. Malaki pa rin ang halaga, pero 24% itong mas mababa kaysa kinita ng Rusya mula sa yamang ito noong 2024. Lalong bumaba ang kita ng mga higanteng enerhiya ng Rusya dahil sa mas mababang presyo ng gasolina at pagbaba ng kita. At dahil dito, nabawasan din ang perang maaaring makuha ni Putin para sa kanyang digmaan. Malaking papel ang ginampanan ng Ukraine sa paglikha ng problemang ito para kay Putin. Noong 2025, binago ng Ukraine ang estratehiya nila para sa pangmatagalang operasyon. Ang dating magkakahiwalay na pag-atake sa langis at gas ng Russia ay naging organisadong kampanya, kung saan paulit-ulit ng tinarget ng Ukraine ang mga refinery at pasilidad, lalo na nitong ikalawang kalahati ng taon. Iniulat ng UA Wire ang mga resulta ng mas pinagtibay na kampanyang ito sa isang ulat noong ika-4 ng Disyembre. Sa unang 11 buwan ng 2025, nagsagawa ang Ukraine ng 140 pag-atake sa mga refinery at pasilidad ng langis at gas ng Russia. Kahanga-hanga ang bilang na iyon dahil halos 13 pag-atake kada buwan. Gayunpaman, mas kahanga-hanga pa ito kapag nalaman mong ang mga pag-ataking ito sa loob ng 11 buwan ay higit pa sa mas marami ang pag-atake ng Ukraine ngayon kaysa sa kabuuan mula 2022 hanggang 2024 at hindi rin sila bumagal noong Pasko. Noong Disyembre 31 iniulat ng Pravda na nagsagawa ang Ukraine ng 24 pag-atake, karamihan laban sa infrastruktura ng langis at enerhiya ng Russia. Noong huling buwan ng 2025, pinalawak ng Ukraine ang mga atake sa oil at gas infrastructure ng Russia sa Caspian Sea. Idagdag ang 24 sa 100 at 40 makakakuha ka ng 164. Ang Disyembre ay isa rin sa pinakamainit na buwan ng pag-atake ng Ukraine noong 2025. Habang nangyayari ang lahat ng ito, natagpuan din ng Russia ang sarili nitong humaharap sa mas mahigpit na mga parusa laban sa mga tagapagtustos ng enerhiya nito pagsapit ng katapusan ng Oktubre 2025 bilang paraan ng pagpuwersa sa opensiba ng Moscow sa Ukraine. Isinama ng United States sa blacklist ng mga pinatawang parusa ang Lukoil at Rosneft, dalawang pinakamalaking tagagawa ng langis ng Russia, ayon sa Kiev Post. Ayon sa ulat, patuloy pa ring nakakapagbenta ng langis ang Russia sa mga bansang bumibili kahit nagsimula ang pananakop ni Putin dahil pangunahing mamimili ang Turkey, India at China. Maaaring magbago ito agad. Lahat ng ito ay dahil kay Pangulong Donald Trump ng United States. Noong Enero, napabalitang pinayagan na ni Trump ang panukalang batas para sa ikalawang parusa na matagal nang nasa Kongreso ng United States. Inanunsyo ni Senador Lindsey Graham, isa sa mga may akda ng panukalang batas, ang pag-aproba ni Trump sa isang pahayag noong Enero 7. Dito sinabi niya,
Matapos ang produktibong pagpupulong kay Pangulong Trump, pinayagan niya ang bipartisan na panukalang parusa laban sa Russia na matagal naming pinagtatrabahuhan ni Senador Blumenthal at iba pa. Sabi pa ni Graham, mahalaga ang panukalang batas dahil patuloy na hindi sinusuportahan ni Putin ang mga pahayag niyang gustong kapayapaan. Magkakaroon ang United States ng kapangyarihang parusahan ang mga bansang bumibili ng langis at gas sa Russia na posibleng magpabawas ng pondong nakukuha ni Putin para sa digmaan. Ipinaliwanag ng Kiev Independent sa ulat nila ang pag-aproba ni Trump sa panukalang batas. Imbes na direktang parusahan ang Russia, papayagan ng panukalang batas ang United States na magpataw ng sekundaryang parusa sa mga bansang bumibili ng langis, gas, at produktong petrolyo ng Russia. Kung magiging batas ang panukalang ito sa agresibong paraan, magkakaroon ng kapangyarihan ang Administrasyong Trump na magpataw ng hindi bababa sa 500 taripa sa mga produktong at serbisyong inaangkat mula sa mga bansang bumibili ng enerhiya ng Russia. Kung isasantabi ang debat sa taripa, sinasabi ng United States na handa silang magsimula ng digmaang pangkalakalan laban sa mga bansang tulad ng Sina at India kung patuloy silang bibili ng gas at langis ng Russia na nagpapahirap sa mga bumibili ng produkto ng Russia. Mamili ka. Ituloy ang pagbili ng enerhiya mula Russia at harapin ang mahigpit na pagpasok ng produkto sa United States o iwasan ang 500 taripa sa pamamagitan ng pagtigil sa pagbili ng langis ng Russia na makakapinsala kay Putin sa pagdigma. Malalaman lang natin kung anong pipiliin ng mga bumibili ng langis at gas ng Russia kung mananatili ang pag-aproba ni Trump at maging batas ang panukala. Nagbigay rin ng dago kay Putin ang European Union. Noong Enero 15, iniulat ng Interfax na ibababa ng European Union ang price cap sa langis ng Russia mula $60 sa $44.10 kada bariles simula Pebrero 1. Maliit ang pagbaba, pero plano ng European Union na magtakda ng price cap kada 6 na buwan, dagdag pressure kay Putin. Kailangan niyang magbigay ng mas malaking diskwento sa mga customer ng Russia gamit ang shadow fleet kung mananatili pa sila. Para maintindihan kung bakit mahalaga ang problema ng Russia sa langis at gas at epekto ng sekundaryang parusa ng Amerika, kailangang maunawaan ang papel ng mga likas na yaman sa ekonomiya ng Russia. Maganda ang pagkakasabi ng Oxford Institute for Energy Studies na nagsasaad na ang kita mula sa industriya ng langis at gas ng Russia ay bumubuo ng 30 hanggang 50% ng kabuuang kita ng federal na budget sa nakaraang dekada. Ginagawa itong pinakamahalagang pinagkukunan ng pera para sa Kremlin. At anumang pagbaba ng kita na iyon ay may direktang epekto sa federal na budget ng Russia. Walang palatandaan na titigil ang Ukraine sa long-range na pag-atake. Dagdag pa ang posibleng mas mabigat na parusa. Maaaring simula pa lang ng mas malaking pagbagsak para sa langis at gas ng Russia habang tumatagal ang digmaan. Isang natutunan natin sa problema ng langis ng Russia. Natukoy ni Trump ang pressure point ni Putin kaya inaprubahan niya ang secondary sanctions bill. Nasaktan na ni Trump si Putin dahil tumutok siya sa iba. Noong gabi ng Enero 2 hanggang 3, kumalat ang balita na sinalakay ng mga puwersa ng United States ang kabisera ng Venezuela na Caracas, kung saan nahuli nila ang presidente ng bansa na si Nicolas Maduro, na ngayon ay nililitis dahil sa samot-saring kaso ng droga at raketerismo. Sa United States, itinuturing si Maduro na mahalagang kaalyado ni Putin, lalo na sa pagsisikap ng Russia na palakasin ang impluensya sa Latin America. Hindi pagkawala ng impluensya ang pinakamasakit para sa Russia, kundi pera ang mawawala sa kanila kapag nawala si Maduro. Sa ulat ng Business Insider noong Enero 15, ibinunyag na may matinding problemang pinansyal ang Russia matapos bumagsak ang diktador ng Venezuela. Bago mahuli si Maduro, unti-unting nagkaroon ng pinansyal na ugnayan ang Russia at Venezuela at nangako ang Russia ng $1 bilyong na pamumuhunan sa Venezuela. Sabi ni Steven Sestanovich ng Business Insider, Senior Fellow ng George F. Kennan sa Council on Foreign Relations, kailangang harapin ng Russia ang pagkawala ng mga pamumuhunan. Ayon kay Sestanovich, kailangang tanggapin ng Russia na lugi na ang mga pamumuhunan nila sa industriya ng langis ng Venezuela sa nakaraang 20 taon. May isang kamakailang halimbawa nito na tila nangyari na rin kay Putin. Noong Nobyembre 20, iniulat ng Reuters na inaprubahan ng Venezuela ang 15 taong extension ng joint venture
ng Venezuelan State Oil Company Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima at Rosorbasneft Energy Company ng Russia. Magtutulungan ang dalawa sa pagdevelop ng 2 oil fields sa Venezuela at kayang makagawa ng 16,600 barrels ng krudong langis kada araw. Ang kasunduan hanggang 2,000 at 41 ay magdudulot sana ng 616 investment ng kumpanyang Ruso sa Venezuela. Bukod pa ito sa pera na na-invest na noon ni Rosorbasneft bago ang 15 taong extension. Isa lang ito sa ilang kasunduan. Hindi lahat tungkol sa langis. Tinangka ng Rusya solusyonan ang problema, pero di pa tiyak ang tagumpay nito. 2 araw bago nailathala ang ulat ng Business Insider, iniulat ng oilprice.com na iginiit ng Rosorbasneft ang pagmamay-ari sa mga ari-ariang pinuhunanan nito matapos mahuli si Maduro. Ang kumpanya na siyang kumuha ng mga asset ng Rosneft, ang higanteng kumpanya ng enerhiya ng Rusya sa Venezuela. Matapos patawan ng parusa ng United States, ang kalakalan ng langis ng Rosneft sa Venezuela noong 2020 ay naglabas ng matinding pahayag na nagsasabing lahat ng asset ng Rosorbasneft Joint Stock Company sa Venezuela ay pag-aari ng Estado ng Rusya na nakuha ng panig ng Rusya sa ilalim ng mga kondisyon ng merkado at ganap na sumusunod sa batas ng Bolivarian Republic of Venezuela, pandaigdigang batas, at mga kasunduang pang-estado sa pagitan ng Rusya at Venezuela. Nababahala na ang mga oil company ng Rusya sa kanilang assets sa Venezuela. Hindi malinaw kung ano ang magagawa ng Rusya kung ideklarang walang bisa ng United States ang kasunduan sa Rosorbasneft at pera rito. Sinabi ni Trump na nais niyang gawing oportunidad para sa mga higanteng kumpanya ng langis ng Amerika ang Venezuela. Nanawagan siya sa mga kumpanya ng langis ng United States na mag-invest ng 100 bilyon sa isang bansang may 300 at 3 bilyong bariles ng reserbang langis, ayon sa Al Jazeera. Hindi mahalaga kung nag-aatubili ang mga kumpanyang hinihikayat ni Trump mag-invest. Ang mahalaga ay ang mensaheng ipinapadala niya kay Putin. Alalahanin na ng Amerika ang langis ng Venezuela. Hindi pa dito kasama ang iba pang perang inilagak ng Russia sa Venezuela, pati mga pautang na ginamit ng Venezuela pambili ng armas kay Putin. Sa 2 panig na kalakalan na umaabot ng bilyon-bilyon, sa taunang palitan na naganap sa pagitan ng rehimen ni Maduro at Putin, napunta na lang ba sa wala ang lahat ng perang iyon? Mukhang oo. Lalo na't kontrolado pansamantala ng United States ang Venezuela hanggang may bagong leader na tiyak kakampi ng United States kaysa Russia. Mapipilitang ituring ni Putin na masamang pamumuhunan si Maduro. Ayaw niyang mapunta sa posisyong iyon, lalo na dahil sa problema ng Russia sa kita sa langis at gas. Humaharap ang Russia sa bumabagsak na industriya ng langis at gas, patuloy na atake ng drone ng Ukraine, parusa ng kanluran, at pagbagsak ng rehimeng Venezuelan na pinuhunanan ni Putin na nagdudulot ng masamang taglamig para sa kanya. Bawiin ko yon. Sobrang hirap ng mga nakaraang linggo dahil sa mga balita mula Disyembre hanggang Enero at may parating pang taglamig. Mukhang mapipilitan ang Russia na harapin ang lumalalang resesyon sa pabahay. Dagdag sa iba pa nitong problemang pang-ekonomiya. Gaano kasama ang kalagayan ng Russia? Ang krisis sa pabahay ay iba-iba sa bawat rehiyon. Ayon sa ulat ng The Sun, noong Enero, 15 nagdulot ng matinding kaguluhan sa ekonomiya ng Russia ang digmaan ni Putin sa Ukraine. Ngayon, mas mura na ang ilang apartment sa Russia kaysa iPhone. Kahit sensationalistiko ito, mukhang totoo rin naman. Batay sa ulat, ang pinakamurang apartment sa Fokucha, Russia ay nagkakahalaga ng $700 at 87 pounds o $1,050. Ayon sa The Sun, mga 60% ng halaga ng iPhone, 17 Pro Max ang kailangang bayaran. Pero may pagtatalo dahil ang 60% ay base sa presyo sa United Kingdom. Ayon sa The Sun, may apartment sa Russia na mas mura pa kaysa cellphone. May mga tao na gagawin ang lahat para lang magkaroon ng ganyang kababang presyo ng ari-arian sa United States. Pero para sa Russia, ang ganitong kababang halaga ng pabahay ay isang malaking issue. Lalo pa itong pinapalala ng pangkalahatang resesyon na nagdudulot ng mas kaunting tao na bumibili ng mga bagong tayong ari-arian. Matindi talaga ang halimbawa ng The Sun. Naglabas ang Foreign Intelligence Service ng Ukraine ng isang kawili-wiling ulat noong Disyembre
kung saan sinabi nila na nabibigo ang mga pagtatangka ng Russia na artipisyal na pataasin ang kanilang merkado ng real estate. Itinuro ng serbisyo ang malaking pagbaba ng mga naisara na transaksyon sa real estate bilang isang malaking problema. At sinabi nila, noong unang Disyembre 2025, bumaba ng 34 ang naisara na transaksyon sa real estate kumpara noong nakaraang taon. Hindi lang ito problema ng residential, kundi ng lahat ng ari-arian. Sa Russia, bumaba ng 53% kada taon ang pamumuhunan sa real estate development sector. Nagkaroon ng 52% pagbaba sa pamumuhunan sa mga opisina at 20% pagbaba sa pamumuhunan sa mga bodega. Ang mga pagbagsak na ito ay nagpapahiwatig ng problema sa mas malawak na ekonomiya ng Russia. Hindi bumibili ng bodega at opisina ang mga kumpanya dahil kulang sila sa pera. Mas kaunti ang proyekto ng real estate developer, kaya mas konti rin ang buwis na pumapasok sa sektor na pwedeng gamitin ni Putin para palakasin ang pondo para sa digmaan sa Ukraine. Ang ulat ng Foreign Intelligence Service ng Ukraine ay tumutugma sa iba pang mga ulat tungkol sa merkado ng ari-arian sa Russia. Noong Oktubre 2025, iniulat ng UNN na bumaba ang demand para sa bagong gusali sa Russia sa 25 sa 28 pangunahing lungsod sa unang siyam na buwan ng 2025. Kung hinahanap ni Putin ang dahilan ng pagbagsak ng pamumuhunan ng mga developer sa 2025, ito ay dahil sa mataas na interest rate ng Russia. Siyempre, sasabihin sa iyo ng isang matalinong mamumuhunan na ang pagbili ng murang ari-arian na maaari mong gawin ngayon sa Russia ay isang magandang ideya. Lalo na ito totoo dahil ayon sa datos mula sa Analytical Credit Agency na iniulat ng UNN, nagpapahiwatig na balak ng Central Bank ng Russia na ibaba ang pangunahing interest rate ng bansa. Malaki ang epekto ng pagtaas ng presyo ng ari-arian ng 30% sa 2000 at 27 at magiging 15x na mas mahal sa 2030. Mukhang maganda ito para sa mga mayamang Russian na gustong mag-invest. Ayon sa opisyal na pahayag ng Russia, dapat nang bumili ngayon para makaiwas sa taas presyo. Ayon sa UNN gayunpaman, sinusubukan ng pahayag na iyon na itago ang katotohanan na ang sinumang Russian na kumuha ng mortgage ay malamang na nagbabayad ng pagitan ng 28 at 30% interes sa mortgage na iyon noong Oktubre. Maraming tao ang hindi kayang bayaran iyon kahit na mura ang mga ari-arian. Kaya nagkakaroon ng pagbaba ng investment sa lahat ng sektor. Dagdag pa ng The Moscow Times sa lahat ng ito sa isang ulat noong Enero 6 kung saan sinabi nito, tinatayang bababa ng 15% ang dami at 10% ang halaga ng benta ng bagong pabahay sa Rusya sa 2026 kumpara sa 2025. Dahil sa mahigit 122 milyong casualty at pagdami pa sa Ukraine, apektado ang demand sa pabahay sa bansa. Sino ang mag-aakalang mangyayari ito? Pati si Putin. Ramdam na ng mga real estate developer sa Rusya ang hirap dahil sa mga problemang ito. Noong 2025, iniulat ng Newsweek na 1/5 ng mga real estate developer sa Rusya ay nalugi dahil sa krisis sa sektor ng ari-arian. Lalala pa ang mga problemang iyon sa 2026. Kung tama ang ulat ng Moscow Times, maaaring tumaas pa sa 30% ang bilang ng mga developer na nanganganib na mabangkarote kung magpapatuloy ang takbo ng merkado ng ari-arian sa Rusya gaya ng nangyayari nitong mga nakaraang taon. Bakit mahalaga ang lahat ng ito kay Putin? Ang konstruksyon sa Rusya ay malaking pinagmumulan ng trabaho. Kapag nabangkarote ang mga developer, maraming mawawalan ng trabaho at bababa ang pagbili ng mga tao. Problema ito kay Putin, lalo na't tinaasan niya ang 22%. Sa isang desperadong pagsubok na pigain pa ang natitira sa lipunang Ruso, maaaring sabihin ng mga mapanlinlang na mas maraming desperadong Ruso ay nangangahulugan ng mas maraming tao na maaaring i-recruit ng militar ng Rusya para lumaban sa Ukraine. At maaaring tama sila. Hindi makakatulong ang pagpapadala ng mas maraming tao sa kamatayan. Malaki rin ang bagsak ng real estate market sa mga bumibili. Mahalaga rin ito kay Putin dahil may buwis ang Rusya sa bentahan at pagmamay-ari ng ari-arian. Ayon sa Expatica,
Ang buwis sa ari-arian sa Rusya ay hanggang 25% ng cadastral value, ang opisyal na halagang itinalaga ng gobyerno. Ngunit iba ang pahayag ng Moscow Estate. Iniulat na lahat ay nagbabayad ng 0% cadastral rate sa ari-arian para sa estado. May karagdagang 2 na rate na ipinapataw sa lahat ng ari-arian na nagkakahalaga ng higit sa 300 milyong rubles. Samantalang ang mga ari-arian na mas mababa sa halagang iyon ay may rate na 5 na ipinapataw. Sinasabi rin na pwedeng itaas o ibaba ng lokal na awtoridad ang mga rate ayon sa gusto nila. Ang pangunahing punto ay kumikita ang Russia mula sa buwis sa ari-arian. Ang pagbaba ng presyo ng mga ari-arian ay hindi maganda para sa Russia sa aspetong ito. At ang potensyal para sa malalaking pagtaas sa hinaharap ay nababalanse ng katotohanang ang karaniwang Ruso ay hindi pa rin kayang bayaran ang napakataas na interes na kaakibat ng mga mortgage, nagdulot ng pagbaba ng pagbili at pamumuhunan noong 2025 at posibleng sa 2026. Pagsama-samahin ang mga isyong ito at lalabas ang dalawang pangunahing problema ng Rusya. Mas kaunti na ang kinikita nito mula sa dalawang pangunahing industriya, partikular sa sektor ng enerhiya at ari-arian. At nasayang nito ang bilyon-bilyong piso sa pamumuhunan sa rehimeng Venezuelan na wala na ngayon. Mahaba at mabagsik ang taglamig ng pagkadismaya kay Putin. Dagdag pa ito sa malaking problemang ekonomiya ng digmaan sa bansa. Bukod sa pera, may iba pang dahilan si Putin para mabahala sa pagbagsak ni Maduro. Nawala na naman ng kaalyado ang Russia nang mawala ang rehimen ng Syria at bago bumagsak ang Iran, pati na ang Venezuela. Nawawala ang mga kaalyado ni Putin at nabibigo ang layunin niyang gawing makapangyarihang bansa ang Russia. Panoorin ang aming video at mag-subscribe sa The Military Show para sa mga bagong ulat sa ekonomiya ng Russia. Salamat sa panonood.